From the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo, tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Hindi ho mahaba itong ating tatalakayin kasi nga ho, ito nga pong ginawa ng gobyerno sa ating bayan. O dito, nakita naman ho natin kung gaano kalala ang nangyari dito sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Yun na sa lanta ng Bagyong Tino. Tapos ngayon na naman, ngayong weekends na ito mga ka-update, may papasok na naman pong napakalakas na bagyo na aabot daw ho sa Category 5 o Super Typhoon Signal number 5. Itong pamamahala na nangyari sa ginawa ng admin ni Marcos Jr., pwede daw ho itong pumasok bilang crimes against humanity. Bagay ito sa pagiging pabaya ng gobyerno ni Marcos Jr. sa ating bayan. Pinangakuan niya ho itong Pilipinas, ang ating mga kababayan, ng maayos na pamamalakad, 5,500 flood controls, wala naman po natupad. Kaya itong crime against humanity na sinasabi ni Prof. Tika, mga ka-update, pwedeng-pwede nga naman ho itong ireklamo sa ICC. Bagit ho, naging pabaya ho itong admin ni Marcos Jr. Alam na hong may paparating na bagyo. Ito pong mga ating kababayan dyan sa Cebu, sila ho'y nakakaawa dahil wala ho silang magandang daluyan ng tubig baha. Diba? Wala hong maayos na mga dike, dam, wala ho. Ngayon po, may papasok na naman na napakalakas na bagyo. May mga ating kababayan, panigurado mga kabdit, yung mga ating kababayan dyan sa Cebu na nawawala, parang napakahirap pong tanggapin kung sa atin man lang, may 50-15% na inanod na rin ho sila ng baha. Kasi hanggang ngayon umabot na sa 200 yung mga nawala, yung mga binawian ng buhay. Tapos ngayon, isipin ho ninyo yun, katatapos lang ng itong malaking bagyo na ito, meron na naman po papasok. Ngayon, Pilipino, yung mga mamamayang mahihirap, sila ho'y nakakaawa dahil nga ho, hindi naman ho tayo milyonaryo, na kaya natin magpatayo ng second floor, third floor na bahay. Yung mga mabababahong lugar, sila ho'y tinatamaan ng malalakas na bagyo. Bahain po kaya tayo mga kabdita. Payo lang ho natin sa bawat isa. Kung alam nyo pong delikado yan lugar nyo, hanggat maaga pa ho, lumikas na ho tayo kasi mismong sa gobyerno ni Marcos Jr. wala ho tayong maaasahan. Pakinggan na ho natin ito naging pahayag ni Prof. Kung saan pasok nga daw itong bagyo o itong admin ni Marcos Jr. sa crime against humanity dahil sa pagiging pabaya ho nila sa bayang Pilipinas. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya rekta na ho tayo. Nakakalungkot dyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. No, after ng ilang buwan, parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, no, nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area. Abay, grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at
nakapatong sa isa't isa. Never tayo nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So ako ang parati ko nang sinabi nung ang focus nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya kasi kung Bulacan lamang dinadaan tayo sa dito tayo tumingin dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagfa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So imagine mo ito nangyari sa Cebu, nakakapanlo mo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay, pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan, nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo, nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday. Nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasalanta, no, hindi sana disaster kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So nakakalungkot 'yon. And kumbaga marami nabanggit mo nga kanina yung mga sanga, ang daming sanga, umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision nga kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan, walang titira diyan Walang mga may kaya sa buhay na titira dyan. Kita natin, sabi ko, parang ako, taga Visayas ako, taga Dumaguete ako. Pero first time ko nakita ito sa Cebu, na mismong sentro, mismong pinaka-syudad mismo at sa subdivision pa na area. Kung kailan pa na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha, Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities
Hindi, walang pinipili. Kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. At ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ng loob kasi napakahirap ang isang leader na ka-elect lamang sa posisyon, sunod-sunod ang mga nangyayaring sakuna at hindi naman siya kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tinan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito, ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari dyan sa Cebu, at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year, sa harap din ng mga kongresista, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang SONA, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba yan? I-check lang po ba yan? Ito okay na to, aprobahan? Or napakarami ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala, kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon, na umabot na po sa sukdulan yung kumbaga pinaka-corrupt daw na budget natin. Pero dumaan yan sa masusing pag-aaral, kung pinag-aralan sa executive pala, sa kanilang papanukala sa legislative, tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Well, Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi eh. Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na. So, dun pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee. Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Nagpa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Pangalawa, sino ba ang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para mag-define ng porsyento? Eto nga mga ka-update. Noon pa lamang ho, sinabi na nga ni BP Sara kung nakanino yung budget ng Pilipinas o nakanino yung pondo ng bayan. Sinabi na ho niya, nilantad na ho ni BP Sara na kay Romualdez at na kay Saldico. Kaya mga ka-update, isa ho itong katarantaduhan. Sila ho yung humawak ng pondo, kaya tignan nyo ho yung nangyayari sa ating bayan. Nagkanda leche-leche. Kaya dapat mga ka-update, sila ho yung managot. Hindi ho sila yung magiging state witness. Napaka-unfair ho niyan kasi lahat ho ng Pilipino, milyon-milyon Pilipino ang may alam na isa si Romualdez, si Saldico sa mga mastermind dyan sa flood control. Dahil tignan nyo na lang po yung nangyayaring nasalanta. Milyon-milyon, bilyon-bilyon din po yung naperwisyo sa ating mga kababayan. Na binibigay as kickbacks. Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang... Isa pa ho yan mga ka-update. Yung Ilocos Norte, si Manong Chavit na rin ho yung naglahad na dapat imbestigahan ho yan. Hindi nga naman yung kung saan-saan ho sila nag-imbestiga. Nandito sa Davao, yung mga ICI. Nandyan po sa Davao, si Magalong, sila Vince Dizon. Diyan ho yung focus nila. Ano po yung ginagawa nila? Namumulitika
pineperwisyo o sinisiraan ang mga Duterte, sino po bang admin yung nakaluklok ngayon? Si Marcos Jr. Puntahan nyo ho yung lugar ni Marcos Jr. Kung gusto nyo ng maayos na gobyerno o kung gusto natin ng transparency, imbestigahan una nila etong kampo ni Sandro Marcos diyan sa Ilocos. Hindi yung kung saan-saan ho sila napapadpad. Hindi nakapokus sa Bulacan tsak sa Davao. Pumunta ho sila diyan sa lugar ng mga Marcoses. Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit? So magtataka ka, ano yon per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na linoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at iaalaw natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano niyan. Kasi alam nila kung paano hatian At alam nila kung ano ang gagawin ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinaka-head ng bansa natin. Opo, no? Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na stricto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon sa saan napupunta yung tax namin, maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba namin hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka marami nakakaasar dyan, no? Systemic. At parang nino-normalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng nakagawian na Yan mga ka-update, malaking katotohanan ho yan. Tingnan nyo dahil sa admin ni Marcos. Itong si Janet Napoles nakalabas. Ibig sabihin ho niyan, ninonormalize na ho ng admin ni Marcos Jr. itong korupsyon sa ating bansa. Sino ho ba yung nagdudusa at nahihirapan? Ang mga Pilipino. Sino po ba yung mga napeperwisyo? Yung mga nagbabayad ho ng tax, ng buwis? Hindi lang ho yan. Ito kasi ho flood control issue na ito mga kapatid. Kung sakaling nasolusyonan ho yan, hindi ho tayo pupunta sa ganitong sitwasyon na may mga nasasawi dyan sa baha. Normal ho yung umulan, bumagyo, pero hindi ho normal na hanggang ngayon, 2025, hindi pa rin ho nag-i-improve itong admin ni Marcos Jr. at yung mga pangako ho nila sa mga Pilipino. Ang kailangan ho dyan, pasok ho talaga dapat ito sa crime against humanity. Kasi nga ho, normal na normal sa admin ni Marcos Jr. yung mga nakawan sa ating bayan. Tingnan nyo ho, marami ho nasawi, may higit 200. Pero ano meron? Yung mga nagnanakaw ho ba nakukulong? Hindi ho.
nagiging star witness, state witness pa ho sila. Yung mga nag-iimbestiga ho, anong ginagawa nila? Yun po yung ginigipit nila. Tignan nyo ho sila Senator Bato, sila Senator Bongo, sila Senator Marcoleta, sila Gutesa. Yan ho yung ginigipit ng admin ni Marcos Jr. Yung mga magnanakaw ho, safe na safe ho sila. 'Di ba? Hindi pa pwede yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig nung 19 Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ang pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? 'Di ba may social contract tayo eh? Nag-agree tayo na, sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Ayun nga mga ka-update, magkomento naman ho kayo sa mga naging opinion, naging pahayag o naging reaksyon dito sa isang nga namang malaking katotohanan na ninonormalize na yung corruption sa ating bansa. Kaya tingin nyo po ba, pasok po ba itong flood control o corruption sa crime against humanity? Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.